Huling binisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga biktima ng lindol sa Northern Cebu. Tiniyak sa kanila ng Pangulo na pansamantala lang ang pamamalagi nila sa mga tent city. Nangungun sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, kumusta ang sitwasyon ng mga nakatira dyan sa tent city? Jiggy, binisita nga ni PBBM ang nasa 162 na pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa tent city sa Bogo. Kasama ng Pangulo sila Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at Philippine Red Cross Chair Dick Gordon. May halos 180 tents ang itinayo ng Red Cross dito. Yun nga lang, ay dagdag pahirap sa mga residente ang matinding init ng panahon. Kaya nga ang ilan ay lumalabas na lang muna sa kanilang mga tent para makapagpahangin. Ikinababahala rin kasi ng mga residente ang pagkakasakit ng mga bata, buntis at mga senior citizen. Ilan kasi sa kanila ay may mga ubo at sipon. Tinutugunan naman daw ito ng Red Cross. May medical at isolation tents namang nakaset up dito. Isa rin sa naging problema ang kawalan ng supply ng kuryente. Pero inaayos na rin daw ito ng Department of Energy. May alok ding psychosocial support gaya ng tent-to-tent counseling at mobile LED wall films para sa mga bata at matatanda. Yan ay para maibsan ang kanilang pangamba sa aftershocks. Sige, ayon naman sa Pangulo, pansamantala lang ang tent city. Plano rin itayo sa Bogo ang modular smart house gaya nga nitong sa may Bayanihan Village sa San Remillo na isa rin sa mga binisita ng Pangulo. Sa ngayon, meron itong 67 na prefabricated modular units na maging temporary shelter ng mga apektadong pamilya hanggang sa marilocate nga sila sa kanilang mga permanenteng bahay. Ganito yung itsura ng modular smart house. Mas malamig kumpara roon sa tent. At meron na rin nakaredy na double deck at isang electric fan. Jiggy, sa huling tala ng NDRRMC, umabot na sa 79 ang casualties ng lindol dito sa Cebu. Dumami rin ang mga naiulat ng mga sinkhole dito sa Cebu. Umabot na ito sa 70 na mga sinkhole ang naitala ng Mines and Geosciences Bureau. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni News 5 Visayas correspondent John Aroa mula sa Cebu. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.